Sa March 18, muling magpupulong ang Senate Ethics Committee para sa pagdinig sa mga nakabinbing ethics complaint laban sa ilang senador. Tiniyak naman ng chairman ng komite na si Senador J.V. Ejercito na hindi siya lalahok sa pagdinig ng ethics complaint laban sa kanya. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Plinansya na ng Senate Ethics Committee sa isang pulong ang rules para sa pagdinig sa 6 na nakabimbing ethics complaints laban sa ilang senador. May kopya na ang mga miyembro ng komite at 5 araw pagkalathala ng rules ay pagpupulungan naman kung may grounds o basehan ang bawat reklamo. This is the first time that the Ethics Committee had this much complaints against senators. Siguro we'll take it one case at a time or two at a time. Hindi pinangalanan kung sino-sino ang mga inireklamo. Ayon kay Ejercito, hindi siya lalahok bilang chairman kapag dininig na ang reklamo laban sa kanya. Nag-ayos na rin po kami ng inhibition, yung mga rules. Sa isang executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig at hindi rin papangalanan ang mga senador kung walang matutukoy na sapat na basehan ang reklamo o madidismiss lang. Kasi it will be unfair kung mga frivolous po yung mga complaints, di ba, or allegations, tapos pagpipiestahan na sila na kami, that includes me, in media, social media, and by the public. Pero kung may batayan, ipapaalam na ng komite ang kaso sa inirereklamong senador at gugulong na ang pagdinig dito. Kabilang sa mga kasong pwede isampa ay paglabag sa Senate rules, paglabag sa batas at disorderly conduct. Definitely, they will be, may preliminary investigation, then they will be given the chance to respond, no? Parang a few, 10 days after, they will be, there's a provision that they have the opportunity to respond, no, to the cases. Kapag tingin ng komite ay may nilabag talaga ang isang senador, pwede sila magrekomenda ng parusa. Pag talagang malala, siguro suspension or kung malala, din expulsion. The Ethics Committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide. Sa March 18, ang target na sunod na pulong ng Ethics Committee. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaabot ng pakikiramay ang National Council ng Tau Gamma Phi Fraternity sa kanilang pamilya ng umano'y hazing victim sa Cavite na si Kenneth Alcedo. Sabi ng Tau Gamma Phi, labis na nakababahala at nakapanghihinayang na may namatay dahil sa mga anilay hindi otorisadong initiation activities. Binigyang din ng Tau Gamma Phi na walang puwangang hazing sa kanilang organisasyon. Lahat daw ng kanilang chapters ay inatasang sumunod sa anti-hazing law at panatilihin ang kulturang itinatag sa respeto, dignidad at pagsunod sa batas. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, kakausapin niya ang liderato ng Tau Gamma Phi kaugnay sa nangyari kay Alcedo. Bilang miyembro rin ng isang fraternity, alam daw ni Rimulya ang kalakaran sa hazing at gusto raw niyang matigil na ito. Mga kapuso, mag-ingat sa mga natatanggap niyong email, sulat o abiso kaugnay sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, may mga gumagawa ng tax payment reminder gamit ang kanilang template. Hindi po yan totoo. Batay sa ipinapakita ng BIR na halimbawa ng peking sulat, may logo pa ito ng ahensya. May mga pirma rin ito. Sabi ni BIR Commissioner Charlie Mendoza, nagpapadala lang sila ng issuances at iba pang tax communication sa kanilang opisyal na communication channels. Inireklamo ni National Security Advisor Eduardo Año ang 18 dating tauhan umano ni Zaldico, si Attorney Levito Baligod, maging si dating Representative Mike Defensor. Sabi ni Año dahil yan sa aligasyong isa siya sa mga umano'y nakatanggap ng pera na idiniliver umano ng mga nagpakilalang tauhan noon ni Ko. Paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication or unlawful utterances ang isinampang reklamo ni Año. May mga inihahanda pa raw siyang iba pang reklamo laban sa kanila tulad ng cyber libel at perjury. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inireklamo. Dati nang sinabi ni Defensor na tumulong siya sa mga dating tauhan umano ni Ko, pero wala daw siyang kinalaman sa isinumiti nilang affidavit. Pino na naman ni Vice President Sara Duterte ang anyay katahimikan ng administrasyon at ng iba't ibang grupo sa aligasyon ng mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na nagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa mga politiko. Sabi ng bise,
Tila nakabibingi ang katahimikan ng mga mambabatas at mga grupo na nagsasabihan niya na sila ay para sa transparency at pananagutan. Samantalang ginagawang sentro raw ng mga pagdinig, pahayag at investigasyon ang mga paratang laban sa kanya. Tila wala raw interes ang administrasyon sa katotohanan tungkol sa aligasyon ng bilyong-bilyong suhol sa issue ng flood control sa International Criminal Court at sa impeachment laban sa kanya. Hinangaan ng bise ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na naglahad ng pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera sa mga politiko at personalidad. Dagdag pa ni Duterte, hindi dapat maging selective ang galit kaugnay sa katiwalian at hindi dapat pinipili kung sino lang ang iimbestigahan. Susubukan namin kunan ng pahayag dito ang Malacanang pati na ang Kongreso. Kaugnay naman sa pagdedeklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin na natin si House Justice Committee Chair and Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro. Magandang umaga po at welcome muli sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Opo. Good morning sa lahat ng ating mga viewers ng Balitang Hali. Opo. Kailan po magsisimula yung bilang ng 10-day period para tumugon ang Vice Presidente at paano kung wala po siya maging tugon? Actually, we have a rule in law na in counting the period, we should exclude the first, include the last. So the counting shall begin on March 6. Bagaman today, it is being served already to the Vice President. No? So today is a serve. We count from tomorrow. The 10th day will be March 15. About your question, kung anong consequence kapag hindi siya sumagot or no answer is received by the Justice Committee. Again, similar dun sa appearance niya, itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Ano po ang epekto pag hindi tumugon ang Vice Presidente? It has no effect at all. It is as if she did not present her defense. No? It is as if she did not defended herself or countered the allegations in the complaint. No? Pero with respect to the proceeding, diretso lamang po kami. And there should be no issue of violation of due process because remember, nag-issue tayo ng notice, we gave her the opportunity to file her answer. So kung hindi siya sasagot, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. At pag natapos na po itong 10 araw, kailan po posibleng maiakyat at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara at magsimula po yung trial mismo sa Senado? From the answer of the Vice President, no, we give also under the rules to the complainant a period of 3 calendar days to file her reply. And then from reply, we give the Vice President again a period of 3 calendar days to file her rejoinder. And then pag kompleto na ang responsive pleadings, including all the evidence, that's the only time we shall determine whether or not there's sufficient ground that support an impeachment complaint. No? That's our step 3. Rafi, mahaba ito. After step 3, proceed tayo sa step 4. Doon sa step 4, we will be having the hearing proper. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing, no? After the hearing proper, our step 5, the Justice Committee members shall vote on whether or not there is probable cause that support the impeachment complaint. Whatever our decision is, we will be writing this in a committee report which we will forward to the plenary for approval of at least 1/3 of all the members of the House. Kapag nakuha ng impeachment complaint itong botong ito, 1/3 of all the members of the House, no? This will warrant the transmittal of the impeachment complaint
or the articles of impeachment to the Senate, and that is for trial. Okay, Rafi? malinaw po. Pero may epekto po ba sa impeachment case yung pagsasampa ni VP Sara ng reklamong perjury laban kay Ramil Madriaga? Paano po i-appreciate dapat ito ng komite? We should remember that the impeachment proceedings is a sui generis proceedings. This is not a criminal prosecution. This is not a civil action. This is not an administrative action. Yung kay Ramil Madriaga, that is a criminal prosecution which was filed by the Vice President against Ramil Madriaga. As to whether or not may epekto ba ito dito sa aming impeachment proceedings, at this stage, wala. We will simply proceed to the impeachment proceeding, no? Pero kung ma-convict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Sabi po ng kapatid ng bise na si Davao City First District Representative Paulo Duterte, pagpapakita raw yung resulta ng botohan kung paano ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso yung impeachment para sa politika. Ano pong reaction nyo dyan? Well, I cannot say anything about that sapagkat ang trabaho ko lang as Justice Chair is to make sure that we have an orderly proceedings while we hear these impeachment complaints. As to how it happened na merong 54 na bumoto in favor of the impeachment complaint, I guess there's only one reasonable conclusion to make, and that is they all believe that these impeachment complaints need to be heard further sapagkat may sapat na basihan upang ituloy ang proceeding ng Justice Committee at upang magkaroon ng pagkakataon ang complainant, ang sambayan ng Pilipino, and even the Vice President to address the matters which are alleged in the impeachment complaint. No? Let us not be so negative about this impeachment process. This is not only for the complainant, this is for the Vice President as well. Because this impeachment proceedings is the perfect opportunity for her to belie all the allegations, no? To prove that they are not true, and eventually to exempt herself from all the allegations and perhaps the ultimate consequences of this impeachment proceedings. Yun po to sigurong, absolve herself from liability. Yun po siguro ang dapat tandaan na wala pa namang napapatunayan dahil nagkaroon ng ganung botohan, hindi ho ba? Pagpapatunay lang ito na dapat matuloy at mapakinggan yung mismong mga ebidensya dun sa kasong yon. Tama ka dun, Rafi. What we did yesterday is just a determination of sufficiency in substance. There's a lot of steps more to be undertaken before the Justice Committee, before we can finally proceed to trial. At yung bawat step na yon may opportunity by way of her right to due process, ang ating respondent, ang ating Vice President, to defend herself. Although it is really up to her whether she will avail of those or otherwise. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi, at magandang tanghali po sa lahat ng viewers. Salamat po si House Justice Committee Chairman Representative Jervil Luistro. May mungkahi na ipatupad ang 4-day work week kasunod ng inaasahang oil price hike sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang sagot ng ilang manggagawa dyan sa Balitang Hatid ni Jomar Apresto. Ilang lokal na pamahalaan na nagpapatupad na ng kanya-kanyang fuel-saving measures sa gitna ng nakaambang pagtaas pa ng presyo ng petrolyo dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Bilang dagdag na pagtitipid, iminumungkahi ng ilang mambabatas na gawin munang 4 na araw ang pasok sa trabaho kada linggo. Kabilang sa mga nagsusulong nito sina Senador Sherwin Gatchalian at Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Sabi ni Senador JVR Cito, kung ito ang rekomendasyon ng DOE, Department of Finance at Economic Managers ng pamahalaan, bakit hindi? Kung feasible yan, bakit hindi? No? Kailangan talaga tayo magtipid ngayon. Now with an impending oil crisis because of the situation that
Middle East. Pero sa ilang manggagawang nakausap natin, hindi pabor sa panukala, lalo na yung mga no work, no pay. Tulad ng 39 years old na si Maxi na maagang bumiyahe mula Caloocan. Unang araw niya raw kasi sa trabaho bilang timekeeper sa isang construction site sa Baliwag, Bulacan. Hindi aniya sasapat para sa kanilang pamilya ang kanyang sasahurin kung 4 na araw kada linggo lang siyang papasok. Hindi rin naman daw uubra sa linya ng kanyang trabaho kung mag-work from home siya. Pag 4 na araw lang po yung pasok na yan, mabibitin po yung budget ng mga mamayang Pilipino dito sa bansa natin. Ganyan din ang reaksyon ni Jose na isang security guard. Hindi ako papayag. Bakit po? Kasi mawawalan kami ng ng kita eh. 10 oras kada araw. 10 oras kada araw. Hindi rin ako papayag. Pagod daw. Ang call center agent naman na tulad ni Arlene, mas pabor kung ang ipatutupad daw ay work from home scheme sa halip na 4-day work week. Habang may gera pa po sa ibang bansa, so syempre po apektado yung transportasyon kasi magmamahal po yung gasolina. Mas okay po sa amin as a call center agent po yung work from home po na setup. Kasi po, yun po, hindi po kami maapektuhan masyado sa pamasahe po papunta pabalik. So mas makakatulong po yung work from home sa amin. Una nang sinabi ng Malacanang na maaaring pag-aralan ng Pangulo ang mungkahing 4-day work week. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, naghain ng ethics complaint ang ilang women's rights advocate laban kay Congressman Bong Suntay. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, formal na naghain ng ethics complaint laban kay Quezon City Representative Bong Suntay ang ilang women's rights advocates sa House Committee on Ethics ngayong umaga. Ito'y kaugnay ng mga tinawag nilang sexist at macho statement ni Suntay laban sa mga kababaihan sa isang pulong ng House Committee on Justice. Sabi ni dating Gabriela Representative Lisa Masa na isa sa mga naghain ng reklamo, walang lugar ang mga pahayag ni Suntay, lalo pat opisyal ito ng pamahalaan at dapat itong madisiplina ng Kamara. Humingi na ng dispensa si Suntay kahapon pero pinanindigan nito ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Masa, mukha naman daw na hindi sincero si Suntay dahil hindi rin ito binawi ang kanyang mga sinabi. At dinagtag pang dapat ay ituring pa ng aktres na si Ann Curtis na compliment o papuri ang kanyang sinabi. Nang tanungin ko anong parusa ang gusto niya para kay Suntay, sinabi ni Masa na ayaw niyang pangunahan ng Kamara pero pwede raw ipataw ang suspension, multa o community service. Sa community service, sabi ni Masa, pwedeng ipagawa kay Suntay ang mga gawain ng mga kababaihan gaya ng mga gawaing bahay, pagpapakain ng mga anak, pag-aalaga ng asawa para raw maranasan ni Suntay kung gaano kahirap ang mga ito. Hindi kasama sa reklamo si Gabriela Representative Sara Elago dahil ayon sa kanya na i-refer na ng plenaryo ang issue sa House Committee on Ethics kahapon. Pero isinusulong ni Elago na maisama sa bawal bastos law ang mga government official. Sa kasalukuyang batas niya, pwedeng patawan ng parusa ang mga empleyado ng gobyerno pero paano niya kung ang mga makapangyarihan ang nagkakasala? Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Isa pang mainit na balita, naghain ng iba't ibang reklamo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Attorney Levito Baligod, 18 dating tauhan umano ni Zaldico, dating Representative Mike Defensor at iba pa. Kaninang umaga ay sinampa ni Trillanes sa Department of Justice sa mga reklamong cyber libel, incriminating an innocent person at perjury. Kaugnay daw yan sa pagpapakalat na tumanggap siya ng $2 million mula kay Zaldico noong bumisita sa Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court. Sabi ni Trillanes, paninira lang ito para masira ang integridad ng investigasyon ng ICC. Tinuro naman niya ang mga Duterte bilang nasa likod ng paglalabas ng mga aligasyon ng grupo. Susubukan namin kunan ng payag ang mga inireklamo pati na ang kampo ng mga Duterte. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Solid kung ilarawan ng lead stars ng GMA Prime series na Never Say Die ang kanilang samahan.
Chika ni star of the new gen Jillian Ward sa inyong kumare, nagkaroon sila recently ng workshop ng co-star na si pambansang Ginoo David Licauco para mas mapaghandaan ang kanilang upcoming scenes. Proud din daw si Jillian sa record-breaking performance si David sa sinalihan ng aktor na fitness competition sa Taiwan. Hanga naman si David sa sipag at disiplina ng aktres sa pag-workout. Sa episode kagabi, tila asot pusa ang mga karakter ni Jillian at David na sina Joey at Andrew. Mareresolba kaya ang gusot bago sila sumabak sa kanilang misyon? Abangan yan gabi-gabi 8:55 p.m. sa GMA. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.